Negosyo, kalakalan, pamumuhunan. Ilan lamang yan sa mga aspeto ng ating ekonomiya na lumilikha ng balita. Ano nga ba ang mga balitang pangkalakalan natin sa hapong ito? Alamin natin yan mula kay George Bandola. Magandang hapon, George. Magandang hapon, Zandro, at live mula rito sa lungsod ng Makati. Narito po ang ilan sa mga balita sa ating kalakalan. Ang Philippine Chamber of Commerce and Industries ay kumpiyansang magkakaroon muli ng paglago o mas malago pa ang ekonomiya bago magpasko. Narito po ang aking report. Mas lalakas pa ang ekonomiya ng Pilipinas bago dumating ang Pasko, paniwala ang Philippine Chamber of Commerce and Industries dahil ito sa inaasahang paglobo pa ng OFW remittances at mas mataas na demand sa export products. First, the foreign money that's going to be remitted by our heroes will be more. That's a fact. Another thing is that on the Christmas season, there will be more expenses. It's programmed that way. There's so much money in the market. There will be 13 months, there will be 14 months. The company like PCCI will give as much as 16 months. So there will be more money. Kumpiyansa rin ng PCCI na maabot ng bansa ang pinapangarap nitong economic growth sa pagtatapos ng taong 2012. Lalo na sa mga reformang ipinatutupad ng pamahalaan, dadagsa din ng mga investments bago mag-2013. There are a lot of investors, both international and local, who are interested to go into this kind of project. The more important thing is that we hope the cabinet member will work as hard as our president. Tiwala rin ng dating trade ambassador sa pamahalaan matapos na lumabas ang panibagong survey na nagpapakita ng pagtaas ng satisfaction rating ng Pangulong Aquino, rating na maaaring magbigay daan sa mas maraming investments at trabaho. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Tumaas din ang export sector natin base sa pinakahuling report ng National Statistics Office. Ayon na rin sa NSO, pumalo na ng 7.8% ang export growth ng ating bansa simula pa noong first quarter ng taong 2012. Mula sa kitang $4.400 billion noong nakarang taon ay pumalo na ito sa $4.800 billion ayon na rin sa NSO. Ang mga produkto, mga nangungunang export natin ay ang electronic products, mga wood crafts and furnitures, saging at ang activated carbon. Nangungunang export area naman natin o countries natin ay ang mga bansang Singapore, Japan, USA at China. Samantala, nakatakda pong mamahagi ang Department of Energy ng mga compact fluorescent lamp o CFL para na rin sa mga consumers ng electricity. Ayon na rin dito sa DOE, ang pamahagi ng CFL ay upang makatulong sa ating mga kababayan para makatipid kaysa gumagamit pa rin sila nung yung kulay dilaw na bumbilya. Ayon na rin sa pag-aaral ng DOE, mas malaki di mo na matitipid ng ating mga consumer kung kulay puti o yung white fluorescent ang ating gagamitin kaysa doon sa dilaw. Sa mga government institutions, nakatipid na rin di umano ng aabot sa 2 milyon o higit sa 2 milyong piso ang natipid dahil sa paggamit ng fluorescent light. Ang pamahagi po ng mga CFL ay nakatakdang simulan sa September 22 at magdala lamang ng mga electric bills ang ating mga consumers. Pumunta sa mga opisina ng inyong mga kongresista at doon po may bibigyan ng libre ang mga CFL. Samantala, ay alaman naman natin ang mga pinakahuling presyo ng mga gulay at prutas mula na rin sa Baguio City. Narito po si Jonathan Llanes ng PTV Baguio. Magandang hapon sa iyo, Jonathan. Yes, magandang hapon, George, para sa ating September 12 Baguio Market Retail Price Monitoring. Para sa ating lowland vegetables at magandang balita sapagkat nanatili pa rin ito sa normal level ilang linggo na ang nakararaan. Ang ampalaya ngayon ay nananatili sa 60 pesos kada kilo. Ang bulk onion ay nasa 60, cooking tomatoes 35, eggplant nasa 40, ang garlic ay nasa 80, malunggay nasa 40, okra 40, ang kalabasa ay nasa 30, at ang string beans naman ay nasa 60 kada kilo. Para sa ating highland vegetables, ang asparagus ay nanatili sa 600 kada kilo, Baguio pechay 50, Baguio beans 45, broccoli 85, ang scorpio cabbage ay nasa 65 kada kilo, yung malalaking carrots ay nasa 65 kada kilo, ang Baguio cauliflower ay nasa 150, ang celery ay nasa 120, Chinese cabbage 50, cucumber 25, onion leeks ay nasa 50, lettuce 120, mushroom button ay nasa 200 kada kilo, potato XL ay nanatili sa 43, ang radish ay nasa 50, red bell pepper ay nasa 250 kada kilo,
Green bell pepper naman ay nasa 210 kada kilo. Ang American Salad Tomato ay bumaba sapagkat ito ay nagkakalaga ng 80 kada kilo ngayon. Sayote na natili sa 40, spinach 40, ang sugar beets ay nasa 70, sweet peas Chinese, medyo tumaas, nasa 150, wongbok ay nasa 50, at ang young corn naman ay nasa 60 kada kilo. Isa pang balita, George, para doon sa ating mga turista na magtutungo sa lungsod ng Baguio, huwag pong magugulat sapagkat medyo tataas ng bagya ang presyo ng strawberry ngayon. Ito ay dahil natapos na nga ang season ng strawberry, kaya medyo ang presyo ng strawberry ngayon ay 300 kada kilo. George? Maraming salamat sa iyo, Jonathan Llanes ng PTV Baguio. At yan po ang mga pinakahuling balita sa mundo ng kalakalan mula rito sa mahanging lungsod ng Makati. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako po si George Bandola.